o milyonaryo ay naghahanap ng ina para sa kanyang 3 anak hanggang sa ang kasambahay na kanyang binaliwala ay nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Nasa kanya ang lahat ng kayang bilhin ng pera, ngunit ang nakita niya sa hapon na iyon sa bakuran ng mansyon, iyon ay walang pera sa mundo ang makakabili. Huminto si Mateus Montero sa marangyang pasilyo ng marmol nang marinig niya ang mga halakhak. Ito ay mga halakhak na hindi niya nakikilala, malalakas, malaya, ng mga bata, ng kanyang mga anak. Maaga siyang umuwi mula sa trabaho ng araw na iyon, isang pulong ang nakansela sa huling minuto at ngayon ay nakatayo siya doon, hindi nauunawaan kung saan nanggagaling ang tunog na iyon. Lumapit si Mateus sa bintana na nakaharap sa bakuran at tumingin. Huminto ang kanyang puso. Ang kanyang 3 anak, sina Pedro, Gabriel at Henrique, 2 taong gulang bawat isa, na mayroon pa ring bilbil ng sanggol sa pisngi, ay nasa damuhan, nakayapak, tumatakbo, sumisigaw sa tuwa, at sa gitna nila, nakabuka ang mga braso, humahabol sa kanila na may malaking ngiti, nandoon siya. Si Celia, ang kasambahay. Hinabol sila ni Celia. Tumakas sila na sumisigaw, natitisod sa kanilang malalaking binti, nadadapa sa damuhan, tumatayo at bumabalik na tumatakbo sa kanya muli. May kumurot sa dibdib ni Mateus. Hindi ito galit, kundi isang bagay na hindi niya mawari ang pangalan at mas lalo siyang nabahala. 2 taon na mula nang umalis si Camila, ang kanyang asawa. 2 taon mula ng gabing iyon na bumiyak sa kanyang buhay. At sa loob ng 2 buong taon, hindi pa niya nakitang ngumiti ng ganoon ang mga bata, hindi sa mga yaya na binabayaran niya ng malaking halaga, hindi sa mga imported na laruan na bumubuo sa mga silid, hindi sa mga birthday party na may mga salamangkero, payaso, at inflatable castle. Kailanman, sa loob ng 2 buong taon, kahit minsan, at isang simpleng kasambahay na nagtatrabaho ng wala pang 1 buwan sa mansyon ang nagawa sa isang hapon, ang hindi niya nagawa sa 2 taon. Malakas niyang binuksan ang pintuan ng bakuran. Ang ingay ay nagpatayo kay Celia. Huminto agad ang mga bata. Ano ang nangyayari dito? Ang boses ni Mateus ay lumabas na mas malamig kaysa sa gusto niya. Inayos ni Celia ang kanyang apron gamit ang kanyang mga kamay na marumi sa damuhan, tumingin sa kanya ng hindi yumuyuko. Magandang hapon, Senyor Montero. Natapos ko po ang aking mga gawain ng mas maaga at ang mga bata ay nag-iisa sa kanilang silid. Naisip kong makakabuti ang kaunting sariwang hangin. Tiningnan ni Mateus ang kanyang mga anak. Si Pedro ay namumula pa rin ang pisngi sa kakatakbo. Ang mga mata ni Henrique ay kumikinang sa tuwa na kakatigil lang. Si Gabriel ay may damo sa buhok. Sinabi ko na dati, sabi niya nang may paghinto, nakatitig kay Celia na ang mga empleyado ng bahay na ito ay hindi dapat humalo sa serbisyo sa pakikisalamuha sa aking mga anak. Hindi iyan bahagi ng inyong mga tungkulin. Ibinuka ni Celia ang kanyang bibig. Nilunok ang sasabihin niya. Opo, senyor. Patawad po. Pumasok siya sa loob ng hindi lumilingon. Ang 3 bata ay nanatili sa bakuran. Nakatingin sa kanilang ama, sabay-sabay na nawala ang ngiti sa kanilang 3 mukha, at ang bakuran, na ilang segundo lang ang nakakaraan ay puno ng buhay, ay biglang naging napakatahimik. Hindi pa alam ni Mateus na ang sandaling iyon ang magiging simula ng lahat, na ang kasambahay na kanyang inutusan na pumasok, isang araw ay imposibleng paalisin. May mga bagay na hindi nabubura ng pera, gaano man subukan. Si Mateus Montero ay 38 taong gulang. Siya ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa at nakatira sa isang malaki, marangya, at isa sa pinakamahal na mansyon sa Metro Manila. Sa labas, lahat ay perpekto. Sa loob, iba ang kwento. 2 taon na ang nakakaraan. Sa madaling araw ng isang tag-ulan na Disyembre, ang kanyang asawang si Camila ay nagsimulang mag-labor ng maaga. Ito ay isang pagbubuntis ng triplets na komplikado na simula pa lang. Ngunit mayroon silang pinakamahuhusay na doktor, ang pinakamahusay na ospital, lahat ng kayang bilhin ng pera, ngunit hindi ito sapat. Hindi kinaya ni Camila ang panganganak. Isang hindi makontrol na pagdurugo ang naghatid sa loob lamang ng ilang oras sa babaeng dahilan ng kanyang buhay. Nanatili si Mateus sa labas ng operating room, hawak ang 3 papel na pulseras na dinala sa kanya ng nurse. 3 anak na buhay, isang asawang patay. Ang gabing iyon ay bumiyak ng isang bagay sa loob ni Mateus na hindi na kailanman ganap na bumalik sa dati. Pinalaki niya ang mga bata sa tanging paraan na alam niya, sa pamamagitan ng pagbabayad. Binayaran niya ang pinakamahuhusay na yaya, ang pinakamahuhusay na pediatrician,
ang pinakamahuhusay na espesyalista. Ang mga silid ng mga bata ay parang mga tindahan ng laruan. Ang ref ay laging puno ng lahat ng kailangan ng maliliit na bata. Ang bahay ay may mga empleyado para sa lahat, ngunit ang yakap, oras, at kalong bago matulog, ang mga ito ay mga bagay na hindi alam ni Mateus kung paano ilagay sa kanyang credit card. Siya mismo ay hindi makatingin sa kanyang mga anak nang hindi nakikita si Camila. Ang kanilang mga mata ay sa kanya, ang ngiti ay sa kanya, at napakasakit. Kaya, nang hindi niya napapansin, siya ay unti-unting lumalayo, mas nagtatrabaho, umuuwi ng gabi, umaalis ng maaga. Nang mag-isang taon ang mga bata, napansin ni Mateus ang isang bagay na nagpakaba sa kanya. Walang yaya ang nakapagpakalma sa kanila ng totoo. Walang nakapagpangiti sa tatlong iyon ng buong puso. Lumalaki sila, ngunit may kawalan sa loob nila na walang laruan, walang yaya at walang pera ang nakapagpuno. At alam niya sa kaibuturan kung ano ang kawalang iyon. Ito ay ang kawalan ng isang ina. Doon nagpasya si Mateus, hindi para sa kanya. Hindi siya handang magmahal muli at marahil hindi na kailanman magiging handa, ngunit para sa mga bata, maghahanap siya ng isang babae, isang tao na maaaring maging ina para sa tatlong iyon na makapagbigay ng hindi kayang bilhin ng pera, ngunit kailangan itong maging isang ina na karapat-dapat sa kanyang mga anak. Ganoon ang sinasabi niya sa kanyang sarili. Nakipag-date siya sa ilang babae sa loob ng taong iyon. Ipinakilala ang kanyang mga anak. Walang gumana. Malamig sila, malayo, o nagkunwari na gusto ang mga bata habang siya ay malapit at binabaliwala ang mga bata kapag siya ay tumalikod. Lahat ay interesado lamang sa kanyang yaman. Pagod na si Mateus sa paghahanap at halos sumuko na. Ngunit ilang buwan na ang nakakaraan, ipinakilala sa kanya ng isang kaibigan si Vivian. Maganda siya, elegante, alam kung paano manamit. Alam kung ano ang sasabihin sa tamang oras, laging perpekto. Akala ni Mateus ay natagpuan na niya sa wakas ang sagot na kanyang hinahanap. Ang iyong mga anak ay kaibig-ibig, sabi niya sa unang pagkakataon na pumunta siya sa mansyon na may perpektong ngiti. Mahilig ako sa mga bata. Sa harap ni Mateus, ginawa ni Vivian ang lahat ng tama o nagkunwari sa isang paraan na sa pagkakataong ito ay hindi siya naghinala. Nagtatanong siya tungkol sa mga bata. Umuupo sa sahig kasama sila, nagkukunwari na interesado sa mga laro. Kapag tumatakbo si Pedro sa kanya, ibinubuka niya ang kanyang mga bisig at ngumingiti kay Mateus na parang sinasabi, "Kita mo, may pakialam ako." Nakita iyon ni Mateus at nakaramdam ng malaking ginhawa. Natagpuan na niya. Sa wakas ay natagpuan na niya. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam, isang bagay na maaaring ipakita ng mga kamera ng mansyon at napansin na ng mayordoma matagal na. Ngunit walang lakas ng loob na sabihin kapag umalis si Mateus para magtrabaho, para sa isang pulong, para sa anumang bagay. Si Vivian ay ganap na nagbabago. Nawawala ang ngiti, lumalabas ang cellphone. Humihiga siya sa sofa ng sala at doon nag-i-scroll sa screen nang hindi man lang tumitingin sa mga bata. Lumapit si Pedro na may dalang kotse-kotsehan, gustong ipakita. Iniiwas niya ang tingin. "Maglaro ka sa kwarto mo," sabi niya, nang hindi inaalis ang tingin sa cellphone. "Umalis ka na, umalis ka dito." Si Gabriel ay nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kanya, naghihintay ng anumang bagay, isang ngiti, isang salita. Hindi siya nagbigay. Si Enrique ay minsan natisod at nahulog malapit sa kanya na umiiyak. Kumunot ang noo ni Vivian sa inip, tinawag ang yaya sa intercom at bumalik sa cellphone. Ayaw ni Vivian sa mga batang iyon, hindi kailanman. Gusto niya ang mansyon, ang walang limitasyong credit card, ang apelyido. Ang mga bata ay isang nakakaabala lamang na detalye na nagkunwari siyang tinolerang kapag kinakailangan. Walang alam si Mateus dito. Nakita niya lang ang gusto ni Vivian na makita. At iyon sa ngayon ay sapat na para patuloy siyang maniwala na tama ang kanyang ginagawa. Sa panahong ito, kinontrata si Celia, 28 taong gulang, anak ng isang simpleng pamilya mula sa isang probinsya, lumipat sa Metro Manila upang maghanap ng trabaho. Matapos magkasakit ang kanyang ina at lumaki ang mga bayarin. Siya ay diskreto, mahusay at hindi kailanman nagreklamo. Halos hindi napansin ni Mateus siya. Para sa kanya, isa lang siyang empleyado sa marami. Ang hindi niya alam ay inoobserbahan ni Celia ang lahat at may isang bagay sa bahay na iyon na nakikita niya ng malinaw habang siya ay masyadong bulag para makita. Ang mga bata ay malungkot, hindi sa maingay na paraan na napapansin ng lahat, kundi sa tahimik na paraan na mas masakit. Si Pedro ay nanatili ng maraming oras na nakatingin sa bintana.
Si Gabriel ay dahan-dahang kumakain na parang ang oras ng pagkain ang tanging atensyon na natatanggap niya sa araw. Si Henrique ay yumayakap sa mga unan sa gabi at tumatawag sa isang boses na hindi kailanman sumasagot. Nakita ni Celia ang lahat ng ito at hindi niya kayang magkunwari na hindi niya nakita. Ito ang pagpipilian na magpapabago sa takbo ng buong kasaysayan. At ang mangyayari sa mansyon na iyon, walang sinuman ang handang malaman. Matapos ang sermon sa bakuran, naging maingat si Celia. Tahimik siyang nagtrabaho. Iniiwasan ng mga bata kapag nasa bahay si Mateus at sinusunod ang mga patakaran ng mahigpit. Ngunit hindi pumayag ang mga bata. Si Gabriel ang nagsimula. Kinabukasan matapos ang insidente sa hardin, lumabas siya sa kusina habang nililinis ni Celia ang kalan. Sa 2 taong gulang, nagkakalat pa rin siya ng mga salita, ngunit malinaw ang ibig niyang sabihin. Umupo siya sa bangko. Ang maliliit na paa ay nakabitin sa hangin at nakatingin sa kanya. Patuloy na nagtrabaho si Celia. Pagkatapos ng ilang sandali, itinuro niya ito at nagtanong na may maliit na boses. "Celia, aalis ka ba?" Huminto si Celia sa ginagawa. Tiningnan ang bata, kumurot ang kanyang puso. "Bakit mo iyan tinatanong, mahal ko?" "Yaya umalis. Isa pang yaya umalis. Lahat umalis." Napakakaunting salita, ngunit malalim ang kahulugan. Lumuhod si Celia sa harap ni Gabriel. Kapantay niya. "Hindi ko alam ang kinabukasan, mahal ko, ngunit masasabi ko sa iyo ang isang bagay. Ang kaya kong gawin para mapanatili ang sarili ko malapit sa inyo, gagawin ko." Tiningnan siya nito ng matagal, hindi gaanong naintindihan. Tumango lamang tulad ng isang 2 taong gulang na bata at ngumiti ng ngiting hindi nakuha ni Mateus sa loob ng maraming taon. Iyon ang simula. At ang susunod na mangyayari, hindi man lang naisip ni Celia. Ang 3 bata ay nagsimulang lumitaw kung nasaan siya. Sa 2 taong gulang, natitisod pa rin sila kapag tumatakbo. Nagkakalat pa rin ng mga salita. Nakikipag-ugnayan pa rin sa kalahati sa tunog at kalahati sa kilos. Ngunit malinaw ang pagmamahal. Si Pedro ay nanatiling malapit, nakakapit sa kanyang apron. Sinusundan siya ni Henrique sa mga silid na parang isang pato. Umupo si Gabriel sa sahig, malapit sa kung saan siya naglilinis. Naglalaro sa kanyang sariling mga paa, para lang hindi mag-isa. Nagkwento siya tungkol sa kanyang lola na gumagawa ng kakanin sa pugon, tungkol sa ilog kung saan siya naliligo tuwing tag-init, tungkol sa gulayan na may punong kamatis na hindi kailanman namamatay. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang sinasabi. Ang mga bata ay nakikinig ng nakadilat ang maliliit na mata, na parang bawat salita ay isang regalo. "Alitap-tap," ulit ni Henrique minsan. Hindi gaanong naiintindihan kung ano ito, ngunit nararamdaman na ito ay isang magandang bagay sa paraan ng pagngiti ni Celia. Ito ay isang insekto na umiilaw sa dilim, paliwanag niya. Pinagsasama ang kanyang mga daliri upang ipakita, parang lumilipad na bituin. Nanatiling nakatingin si Henrique sa kanyang sariling maliliit na daliri ng matagal, na parang sinusubukan niyang unawain ang mahika na iyon. "Isang araw makikita ninyo ang totoo," pangako ni Celia. Sa linggong iyon si Mateus ay nasa business trip sa loob ng 3 araw. At sa loob ng 3 araw na ito napansin ni Celia ang laki ng kawalan sa mansyon na puno ng mga bagay. Sa gabi, kapag inilalagay ng huling yaya ang mga bata sa kama at lumabas ng silid, naririnig ni Celia mula sa pasilyo si Henrique na tumatawag araw-araw. Isang maliit na boses na paulit-ulit ang parehong bagay sa dilim na parang alam na niya na walang darating, ngunit hindi niya kayang huminto sa pagtawag. "Mama! Mama!" 2 salita at bawat isa ay isang patalim. Sa unang gabi, nakatayo si Celia sa pasilyo, hawak ang kanyang sariling puso. Sa ikalawang gabi, dahan-dahan siyang pumasok, umupo sa gilid ng kama at kumanta ng isang kanta na kinakanta ng kanyang ina para sa kanya, napakahina, nang hindi nagbubukas ng ilaw, nang walang sinasabi, kumanta lamang. Huminto si Henrique sa loob ng 3 minuto, hinawakan ang kanyang kamay sa dilim at nakatulog. Ngunit nang bumalik si Mateus mula sa paglalakbay, may naghihintay na may ibang kwento upang sabihin at ang pinakamasama ay darating pa. Si Vivian ay nasa sala nang dumating siya. Pumunta siya nang walang paalam at nagtagal sa mansyon sa buong hapon. "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay," sabi niya, pagpasok pa lang ni Mateus. "Ang kasambahay mong iyon ay lumalabis na." "Anong kasambahay?" "Si Celia. Lagi siyang kasama ng mga triplets. Pumapasok sa kanilang mga kwarto sa gabi, nagkukuwento, kumakanta." "Hindi iyan trabaho ng kasambahay, Mateus. Hindi mo alam kung anong klase siya ng tao.
Maaari siyang magkaroon ng anumang masamang intensyon. Nanatiling tahimik si Mateus sandali. Nandito ka ba kagabi? Nagtagal ako at nakita ko ang lahat, sagot niya. Nagkrus ng braso si Vivian. O palayasin mo siya, o magiging problema ito. Tiningnan ni Mateus si Vivian at sa unang pagkakataon, nang hindi sinasadya, sinimulan niyang ihambing ang dalawang uri ng pag-aalaga at ang nakita niya ay nagpakaba sa kanya. May pagkakataon sa buhay ng bawat ama na mas malakas ang boses ng mga anak kaysa sa sinumang matanda sa mundo. At kapag nangyari iyon, mas mabuti na makinig. Tinawag ni Mateus si Celia sa kanyang opisina kinabukasan. Pumasok siya ng may ayos, nang hindi nanginginig, nang hindi yumuyuko. Direktahan akong magsasalita, sabi niya. Nakaupo sa likod ng mesa. Kinontrata ka para linisin ang bahay na ito. Hindi para maging yaya ng aking mga anak. Hindi para pumasok sa kanilang mga kwarto sa gabi. Hindi para lumikha ng mga ugnayan na magiging mahirap buwagin kapag ikaw ay umalis. Malinaw ba? Huminga ng malalim si Celia, humakbang pasulong. Sa lahat ng paggalang, Senyor Monteiro, naiintindihan ko ang punto ninyo, ngunit maaari ko bang sabihin sa inyo ang nakikita ko araw-araw sa bahay na ito? Kumunot ang noo ni Mateus. Hindi siya sanay sa mga empleyado na sumasagot ng ganoon. Si Henrique ay tumatawag sa kanyang ina tuwing gabi sa madilim na kwarto araw-araw. Si Gabriel ay nakatayo sa bintana tuwing umaga, na may mukhang naghihintay ng isang tao na hindi niya alam na hindi darating. At si Pedro ay humihinto sa paglalaro kapag napansin niyang walang nakatingin. Hindi tinaas ni Celia ang kanyang boses. Dahan-dahan siyang nagsalita. Nakatingin sa mata. Hindi ko sinisikap agawin ang lugar ng sinuman, senyor. Hindi ko lang kayang balewalain ang 3 sanggol na nasasaktan. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Tumayo si Mateus at lumapit sa bintana. Tumalikod siya sa kanya. Maaari ka nang umalis. Gawin mo ang iyong trabaho. Umalis si Celia, ngunit ang kanyang sinabi ay nanatili sa hangin ng opisina ng maraming oras. Nang gabing iyon, ginawa ni Mateus ang hindi niya ginawa sa loob ng maraming buwan. Pumunta siya sa mga silid ng kanyang mga anak bago matulog. Gising si Pedro, nakaupo sa kanyang maliit na kama, yakap ang kanyang teddy bear. Nang makita niya ang kanyang ama na lumitaw sa pintuan, nanatili siyang tahimik na naghihintay. Pumasok si Mateus, umupo sa gilid ng kama at tumingin sa kanya si Pedro na may mga matang kopya ng kay Camila. Gising ka pa, ah? Sabi ni Mateus na may boses na nagtatangkang maging magaan. Itinuro ni Pedro ang bintana. Sa labas ay may malaki at bilog na buwan. Buwan? Sabi niya. Mateus, na parang ipinakikilala ang dalawa. Ito ang buwan. Tiningnan ito ni Mateus. Maganda ano? Tumango si Pedro at nanatili silang dalawa doon na nakatingin sa buwan nang walang sinasabing anuman, ngunit magkasama. At ito ay naiiba sa lahat. Sa silid ni Gabriel, natutulog ang bata na yakap ang isang in-frame na larawan. Maingat na kinuha ni Mateus ang larawan at tiningnan. Si Camila iyon na nakangiti na may malaking tiyan bago ang panganganak. Nanatiling nakatingin si Mateus nang matagal at tahimik na umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may malambot na hinlalaki na dumadaan sa mukha ng babaeng minamahal niya. Sa silid ni Henrique, natutulog ang bata na parang bituin na nakabukas ang maliit na kamay sa taas ng mukha, mapayapa at may lukot na drawing sa ulunan, mga kurot ng batang 2 taong gulang na hindi pa marunong mag-drawing, ngunit malinaw na may 3 bilog sa tabi ng mas malaking figura na may mahabang buhok. Nanatiling nakatingin si Mateus sa drawing ng matagal. Dahan-dahang pinadaan ang kanyang daliri dito at naintindihan nang hindi na kailangan ng caption ang sinasabi ng mga kurot na iyon. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-iisip ng mga bagay na hindi niya kailanman pinahintulutan ang sarili niyang isipin. Kinabukasan, pumunta si Vivian sa opisina ni Mateus sa siyudad. Siya ay perpekto. Tulad ng dati, mahal na pabango, imported na handbag. Umupo siya sa harap nito at nagkrus ng binti. Pinalayas mo ba siya? Hindi, sagot ni Mateus nang hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Mateus, ang boses ni Vivian ay naging matalas. Hindi ako komportable sa babaeng iyon sa iisang bahay kasama ang iyong mga anak. Bakit hindi? Dahil lumilikha siya ng emosyonal na pagdepende sa mga bata. Hindi ito malusog. Sa wakas ay tinaas ni Mateus ang kanyang mga mata. Tiningnan si Vivian ng matagal, pagkatapos ay nagtanong ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Kailan mo huling tinanong kung kumusta ang aking mga anak? Ibinuka niya ang kanyang bibig. Lagi akong nagtatanong. Kailan? Tanong niya. Sabihin mo, katahimikan. Hindi siya nakasagot.
Umalis si Vivian sa opisina na galit at nanatiling nakatingin si Mateus sa saradong pintuan na nararamdaman na may isang bagay sa loob niya ang sa wakas ay nagising. At ang mangyayari sa susunod na mga minuto ay magpapabago ng lahat sa buhay ng pamilyang iyon at sa buhay ni Celia. May mga tao na pumapasok sa iyong buhay upang magmahal at may mga tao na pumapasok upang sirain ang mabuti. Ang mahirap ay matutunan ng pagkakaiba bago pa huli ang lahat. Hindi madaling sumuko si Vivian. 3 araw matapos ang paghaharap sa opisina kasama si Mateus, lumitaw siya sa mansyon ng walang abiso. Nasa pulong si Mateus at sinabi niya sa mayordoma na maghihintay siya sa sala ngunit hindi siya nanatili sa sala. Pumunta siya sa kwarto ni Celia, binuksan ang mga drawer, sinuri ang mga gamit. Walang nakakita o halos walang nakakita. Si Celia ay nasa pasilyo na nagpupunas ng sahig nang marinig niya ang ingay ng drawer. Tumingin siya sa siwang ng bahagyang bukas na pintuan at nakita si Vivian na nagkakalkal ng kanyang mga gamit, kumukuha ng litrato ng mga dokumento gamit ang cellphone, nagsusulat ng isang bagay sa papel. Nanatili si Celia, malakas ang tibok ng puso, walang sinabi, ngunit itinago niya ang kanyang nakita at kapag dumating ang tamang oras, gagamitin niya ito. Sa linggong iyon, dahan-dahang nagsimulang magbago si Mateus nang hindi niya napapansin. Huminto siya sa pag-uwi ng gabing-gabi. Isang gabi ay naghapunan siya kasama ang mga bata sa malaking mesa ng kusina, isang bagay na halos hindi kailanman nangyayari. Natapon ni Pedro ang katas. Ibinato ni Henrique ang tinidor mula sa mesa. Si Gabriel ay natawa sa lahat. At si Mateus ay hindi nagreklamo ng anuman. Nanatili siya doon sa gitna ng kaguluhan at napansin na ang sandaling iyon ang pinakamagandang bagay sa mundo. Isang hapon ng Sabado, nagwawali si Celia sa veranda nang marinig niya ang mga yapak sa likuran niya. Si Mateus iyon. "Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay?" Sabi niya, nakasandal sa rehas. "Opo, siyempre," sagot niya. "Bakit mo ginagawa ito?" Malabo siyang sumenyas sa buong bahay. "Hindi mo kailangan, hindi iyan ang iyong obligasyon. Maaari kang gawin lang ang minimum at umalis. Bakit mo sila pinapahalagahan ng ganoon?" Huminto si Celia sa pagwawalis. Nag-isip siya ng matagal bago sumagot. "Dahil alam ko kung paano lumaki ng hindi nararamdaman na nakikita," dahan-dahan niyang sinabi, pinipili ang bawat salita. "Namatay ang tatay ko noong 7 taong gulang ako. Ang nanay ko ay nagtatrabaho ng 3 shift para bayaran ang mga bayarin. Lumaki ako halos mag-isa, hindi dahil hindi niya ako mahal na mahal niya ako. Ngunit ang pag-ibig na nananatili lang sa puso at hindi umaabot sa mga bisig ng bata, ang pag-ibig na iyon ay hindi kayang maramdaman ng bata." Nanatiling tahimik si Mateus. Tinitingnan ko sina Pedro, Gabriel at Henrique. Nagpatuloy si Celia at nakikita ko ang aking sarili. At naiisip ko, kung may isang tao na huminto ng 1 segundo para tingnan ako noong maliit pa ako, magkakaroon iyon ng malaking pagkakaiba. Kaya humihinto ako. Nanatiling nakatingin si Mateus sa kanya ng matagal. May isang bagay sa mga mata ni Celia na hindi niya mawari ang pangalan. Isang uri ng tapang, isang ilaw. Ang pangalan ng kanilang ina ay Camila. Sabi niya bigla na parang kailangan niyang sabihin sa isang tao. Alam ko, malumanay na sagot ni Celia. Sinabi sa akin ng mayordoma. Mabilis na kumurap si Mateus, iniiwas ang tingin, nilunok ang bukol sa lalamunan. "Ikaw ang unang tao na narinig kong nagsabi na alam mo iyon nang hindi ako tinitingnan ng may awa. Hindi nakakatulong ang awa sa sinuman." Sabi niya ng simple. Ang nakakatulong ay presensya. Umalis siya nang walang sinasabi pa. Ngunit ng gabing iyon ay natulog siya na bukas ang bintana sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na parang kailangan niya ng hangin. Ngunit ang nangyari 2 araw pagkatapos, halos sirain ang lahat ng nagsisimulang mabuo. Nakakakuha si Mateus ng tawag mula kay Vivian. Iba ang boses niya, malamig, kalkulado. "Ipinacheck ko ang background ng kasambahay mo, Mateus. Mayroon siyang lumang kaso sa labor. Tinanggal siya sa ibang bahay dahil di umano ay nagnakaw ng mga gamit." Huminto siya. "Gusto mo ba ng ganoong klaseng tao malapit sa iyong mga anak?" Nanatiling tahimik si Mateus. "Saan mo nakuha iyan?" "May mga koneksyon ako," sagot niya. "Nag-aalaga lang ako sa iyo, sa mga bata at sa pamilyang ito, na malapit ko nang maging bahagi at ayaw ko sa babaeng iyon doon." Ibinaba ni Mateus ang telepono at dumiretso upang harapin si Celia. Ang natuklasan niya sa pag-uusap na iyon ay sabay-sabay na nagpabago ng lahat. Narinig ni Celia ang akusasyon ng hindi kumukurap. "Totoong tinanggal ako," sabi niya.
Ang akusasyon ay kasinungalingan. Ang anak ng amo ang nawalan ng pera at ako ang sinisi. Ang kaso ay na-dismiss pagkaraan ng 1 taon. Nasa akin ang lahat ng dokumento. Pumunta siya sa kuwarto, bumalik na may dalang folder. Inilagay ito sa kamay ni Mateus, nang walang pagmamadali, nang walang drama. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay ngayon? Sabi niya. Paano nagkaroon ng access ang iyong nobya sa aking personal na impormasyon? Tiningnan ni Mateus ang folder. Pagkatapos ay tiningnan si Celia at naalala niya ang isang detalye na itinago niya sa kaibuturan ng kanyang isip, si Vivian, na nagkakalkal ng mga drawer sa kanyang kuwarto. Ang mga litratong kinukuha niya, ang mga notes. Nagulat siya at ang susunod na mangyayari ang magiging pinakamalaking pagbabago sa buong kwento. May mga sandali sa buhay kung saan ang lahat ng iyong maling binuo ay gumuho ng sabay-sabay. At doon lamang, sa gitna ng mga guho, makikita mo ang laging totoo. Isang hapon ng Huwebes nagsimulang gumuho ang lahat. Pumunta si Vivian sa mansyon nang walang abiso tulad ng ginagawa niya minsan. Pumasok siya, binati ang mayordoma, pumunta sa sala. Si Mateus ay nasa kanyang opisina sa bahay, tinatapos ang isang tawag. Nang ibaba niya ang telepono at sinalubong siya, pumunta siya sa kusina upang kumuha ng isang basong tubig at iniwan ang kanyang cellphone sa mesita sa gitna. Hindi mahilig makialam si Mateus sa telepono ng sinuman, hindi kailanman. Ngunit nag-vibrate ang aparato nang dumaan siya at ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpahinto sa kanya. Roberto, isang pangalan lamang, ngunit may kung anong paraan kung paano ito lumabas. Nang walang apelyido, nang walang titulo, Roberto lamang na parang masyadong kilala na nagparamdam kay Mateus ng lamig sa sikmura na hindi niya maipaliwanag. Nanatili siyang nakatingin sa cellphone sa loob ng ilang segundo. Huminto ang tawag, nagsimulang tumawag muli. Si Roberto iyon. Huminga ng malalim si Mateus at sinagot. Nanatili siyang tahimik. Sa kabilang dulo, isang boses ng lalaki na iinip. Vivian, kinumpirma mo na ba sa kanya? Gaano katagal mo pa kailangan? Ilang buwan na? Simple lang ang plano. Bahay, mana, umalis. Hindi mo na kailangan pang magbuntis para dito, ngunit dahil buntis ka na, gamitin mo na lang. Magpakasal na sa kanya bago pa niya malaman na hindi kanya ang bata. Hindi umimik si Mateus. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Inilagay ito sa eksaktong kinaroroonan nito at nanatili sa gitna ng sala na ang puso ay kumakabog ng napakalakas na parang lalabas ito sa dibdib niya. Narinig niya ang lahat, bawat salita, at ang pinakamasama ay darating pa. Nang bumalik si Vivian mula sa kusina na may dalang baso sa kamay, nakita niya si Mateus na nakatayo sa gitna ng sala, tahimik, na may ekspresyon na hindi niya pa nakita sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya na may ngiti tulad ng dati. Hindi agad sumagot si Mateus. Tiningnan niya ito ng matagal, pagkatapos ay sinabi ng may kalmado na mahirap niyang panatilihin. May sasabihin ka ba sa akin, Vivian? Kumurap siya, ngumiti muli, medyo naiiba sa pagkakataong ito. Anong kakaibang tanong? Humakbang siya palapit dito. Sa totoo lang, mayroon ako. Naghihintay lang ako ng tamang oras para sabihin. Inilapag niya ang baso sa mesa, huminga at nang may luha sa mata. Mga matang alam na ni Mateus na si nanay, sinabi, buntis ako, Mateus. Nalaman ko 2 linggo na ang nakakaraan. Alam kong mabilis, alam kong magbabago ang lahat. Ngunit sa tingin ko, kailangan nating magpakasal na agad na may absolute community of property, gaya ng nararapat, para magkaroon ng pangalan ang anak na ito, isang tunay na pamilya. Ang katahimikan na sumunod ay naiiba sa lahat ng iba pa. Nanatiling nakatingin si Mateus sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niya ng buong linaw ang babaeng nasa harap niya. Hindi ang maskara, hindi ang ngiti, kundi ang totoong babae. Anak ko ba iyan? Tanong niya. Lumabas ang boses na mahina ngunit matatag. Ibinuka ni Vivian ang kanyang bibig at sa loob ng 1 segundo lamang, ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng kanyang bibig. Anong tanong iyan, Mateus? Siyempre, oo. Si Roberto tumawag. Pinutol ni Mateus. Simple lang. Sinagot ko. Huminto ang mundo ni Vivian. Ang baso ng tubig na hawak ni Vivian ay nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig na basag. Hindi siya yumuko upang pulutin. Nanatili siya. Ganap nang nawala ang kanyang maskara sa mukha ngayon. Hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay. Hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang tingin. Kaya, sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon na iyon, wala nang script na susundin si Vivian. Ang katotohanan ay lumabas ng pira-piraso,
baluktot, pangit, nang walang ganda na lagi niyang ginagamit para sa lahat. Si Roberto ang kalaguyo. Mahigit 1 taon na. Simple lang ang plano mula pa sa simula. Pumasok sa buhay ni Mateus, manalo sa kanyang tiwala, magpakasal sa absolute community of property, at kapag may sapat na access sa kumpanya at sa ari-arian ay mawawala. Hindi kasama sa plano ang pagbubuntis. Ngunit nang mangyari iyon, iminungkahi ni Roberto na gamitin niya. Ang isang anak ay magagarantiya ng suporta, mana, ugnayan magpakailanman. Hindi ko kailanman gustong saktan ang sinuman, sabi niya sa huling bakas ng depensa. Nagkunwari kang mahal mo ang aking mga anak, sagot ni Mateus na ang boses ay napakahina na mas masakit kaysa sa isang sigaw. 3 batang 12 taong gulang na nawalan ng ina at naniwala sa iyo. Hindi gustong saktan, Vivian. Iyan ay pagpili na saktan sa bawat pagkakataon na mayroon kang pagkakataong huminto. Wala siyang sagot dito. Wala nang masabi. Walang ngiti na makapagliligtas, walang salita na makapag-aayos. Ang buong plano ay gumuho sa isang pangalan na sinabi ng malakas, Roberto. Nang gabing iyon, umalis si Vivian sa mansyon na wasak. Lumabas siya sa parehong gate na pinasukan niya ilang buwan na ang nakakaraan, na may perpektong ngiti nang walang ngiti ngayon, nang walang plano. Si Roberto, nang malaman na nabunyag ang lahat, ay nawala nang walang iniwan na tirahan. Nanatili si Mateus mag-isa sa malaking sala, nakatingin sa kawalan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagtagal ang kawalan. Narinig niya ang mga yapak sa hagdan, maliliit, 3 pares. Sina Pedro, Gabriel at Henrique ay bumaba na nakapajama na may magulong buhok, kinukusot ang mga mata sa antok. Papa, sabi ni Gabriel na may boses ng antok. Ibinuka ni Mateus ang kanyang mga bisig, tumakbo ang 3 at niyakap niya ang kanyang mga anak ng may lakas na matagal na niyang hindi ginamit. Niyakap din siya ng mga bata nang hindi nauunawaan, ngunit nararamdaman na kailangan nilang naroon. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, totoo iyon. Ngunit hindi doon nagtapos ang kuwento. Mayroon pa ring isang tao na kailangang marinig ang sasabihin ni Mateus. Kinabukasan, pumunta siya sa kusina ng maaga. Naroon na si Celia na naghahanda ng kape, nang walang alam sa nangyari ng gabing nakaraan. Magandang umaga, sabi niya. Nagulat na makita siya ng maaga. Magandang umaga. Nanatili si Mateus sa pintuan sandali. Celia, kailangan kong humingi ng tawad. Huminto siya sa ginagawa dahil naniwala ako sa isang maling akusasyon tungkol sa iyo dahil inutusan kitang pumasok noong ginagawa mo ang tama dahil binaliwala ko ang nakikita ng iyong mga mata bago ang sa akin. Huminto siya. Nakita mo ang aking mga anak noong hindi ko kayang makita. Nanatiling tahimik si Celia sandali. Pagkatapos ay sinabi ng may pagiging simple na sa kanya lang. Madali silang makita, Mateus. Ang galing-galing ng mga bata. Ngumiti siya. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya ito ng hindi senyor. Sabi niya, maaari mo akong tawagin ng ganoon. Tumawa siya. At ang simpleng ngiting iyon, nang walang anumang pretensyon, ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. Ang sumunod ay hindi mabilis, hindi madali at hindi perpekto, ngunit totoo. At minsan ang tunay na pakiramdam ay sapat na. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ng totoo si Mateus, hindi nang biglaan, sa magandang paraan ng mga peking kwento. Dahan-dahan siyang nagbago na may mga pagkakamali. May mga gabi na bumabalik ang pangungulila kay Camila at nagtatagal siya ng oras na nakatingin sa kisame. May mga araw na nagkakaroon siya ng problema sa mga bata nang hindi alam kung ano ang gagawin sa 3 bata na nangangailangan ng yakap at hindi niya alam kung paano ibibigay. Ngunit mayroon ding mga araw na maaga siyang umuwi. At nakita niya si Celia sa kusina na may 3 bata sa paligid, tinuturuan silang humawak sa mamsa ng tinapay gamit ang maliliit na kamay at ang buong kusina ay puting-puti sa harina. Ang mga araw na hinihila ni Henrique si Mateus sa daliri upang ipakita ang isang sanga na nahulog sa hardin na parang ito ang pinakamalaking kayamanan sa mundo. Ang mga araw na natutulog si Pedro sa kandungan ni Celia sa sofa at natutulog si Gabriel sa kandungan ni Mateus at nagtinginan ang 2 matanda sa ibabaw ng mga natutulog na ulo nang walang sinasabi, ngunit nauunawaan ang lahat. Nagsimula siyang makipag-usap ng mas madalas kay Celia, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang 2 matanda na nagrespetuhan. Nagkukuwento siya tungkol sa kanyang may sakit na ina sa probinsya, sa mga bayarin, sa mga pangarap na kanyang itinago. Nagkukuwento siya tungkol kay Camila, sa sakit, sa takot na magkamali sa mga anak. Hindi ka nagkakamali, sabi ni Celia isang araw. Sumusubok ka, magkaiba iyan. Paano mo nalaman ang pagkakaiba?
dahil ang nagkakamali ay hindi nagpupuyat sa gabi na nag-aalala kung nagkamali siya. Nanatiling nakatingin si Mateus sa kanya at naramdaman niya sa sandaling iyon, nang may linaw na hindi niya inaasahan, na matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito buhay sa tabi ng isang tao. Lumipas ang 6 na buwan bago siya nagsabi ng isang bagay. 6 na buwan ng mga agahan na di sinasadyang pinagsaluhan, ng mga halakhak ng mga bata na naguugnay sa kanila, ng mga tingin na tumatagal ng 1 segundo ng mas mahaba kaysa sa nararapat. Isang gabi ng Hulyo, habang natutulog ang mga bata at tahimik ang bahay, pumunta si Mateus sa sala kung saan nagtutupi si Celia ng mga damit bago umuwi. "Maaari ba akong magsalita nang hindi ka tumatakbo?" tanong niya. Ngumiti siya nang hindi tumitingin sa kanya. "Depende sa kung ano. Sa tingin ko, nahulog ang loob ko sa iyo," direkta niyang sinabi. Nang walang paligoy-ligoy, dahil hindi niya alam kung paano gawin ang iba. "Hindi ko alam kung tama, hindi ko alam kung may nararamdaman ka, ngunit hindi ko na kayang magkunwari na hindi ito." Huminto si Celia, tumalikod sandali. Nang humarap siya, kumikinang ang kanyang mga mata. "Mateus, ako ay kasambahay, ikaw ay ama," pinutol niya. "Iyon ang ako at mahal ka ng aking mga anak at ako." Humakbang siya pasulong. "Natutunan ko sa iyo na ang pag-ibig ay walang tirahan, walang presyo, walang posisyon." Tiningnan siya ni Celia ng matagal, pagkatapos ay sinabi, "Kung sasabihin kong pareho ang nararamdaman ko, ang buong buhay ko ay magbabago." "Oo," kumpirma niya, "ang sa atin ay magbabago." Tiningnan niya ito ng may ngiti na tumagal ng mas matagal kaysa sa lahat ng iba pa at may isang kamay na nakakita sa kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. 1 taon pagkatapos, ang kasal ay naganap sa isang simpleng seremonya sa bakuran ng mansyon. Ang parehong bakuran kung saan nagsimula ang lahat. Nagpakasal sina Mateus at Celia, sina Pedro, Gabriel at Henrique ay nagsusuot ng asul na terno. Ang mga triplets ay nanatiling tahimik sa buong seremonya, na parang nauunawaan ang kahalagahan ng sandali sa buong karunungan ng kanilang 3 taong gulang. Sa oras ng party, nang sumayaw sina Mateus at Celia ng mag-isa sandali, ipinatong niya ang noo niya sa noo nito at bumulong. "Ginugol ko ang mga taon sa paghahanap ng ina para sa kanila at narito lang siya sa buong panahon. Natagpuan ko sa isang hindi inaasahang lugar." Tinaas ni Celia ang kanyang mga mata sa kanya. "Kailangan mo lang huminto sa pagtingin sa pera at makita ang halaga, karakter at dignidad, mga bagay na hindi kailanman mabibili ng pera." Tumawa siya ng isang tunay na tawa mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib at tumango at sinabi, "Ngayon ay itinuro mo sa akin iyan. Ang makita kung ano ang isang tao, hindi kung ano ang mayroon siya." Walang anumang kamangha-mangha sa kuwentong iyon. Walang mahika, walang himala. Isang lalaki lang na natuto makakita at isang babae na hindi kailanman tumigil sa pagmamalasakit at 3 bata na sa wakas ay may ina na laging karapat-dapat, isang tunay na tahanan. At kung mayroon pa ring magtatanong kung sino ang nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng pamilyang iyon, ang sagot ay nasa larawan sa dingding ng sala. Si Celia na nakauniporme ng kasambahay sa hardin kasama ang 3 batang 2 taong gulang na tumatawa sa paraan na umiiral lang kapag may pag-ibig. Wakas, isang kuwento tungkol sa pag-ibig na walang pera sa mundo ang makakabili. Alam kong naantig ka ng kuwentong ito. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Gustong-gusto kong magbasa. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mawala ang susunod na mga nakakaantig na kuwento tulad nito. Hanggang sa susunod.